Alright, so good day. Man, Lawrence Villano here. So we're going to create a video again. So it's been a while na nakapag-create. But this is about mga commercial. So we're going to react naman yung mga ganitong this also sa work. So yeah, so without further ado, let's react to speed. Which is a quick, pero tingnan natin kung anong matututunan natin dito. O anak, dating gawi. Sa paborito nating kapitbahay? Siya si Tatay Albert, ang aking superhero. At dito ang aming dating gawi. Nandiyan siya palagi. Sa lahat ng bagay. Laging kasama. Siya ang lakas ng aming pamilya. Pero isang gabi, umuwi si Tatay Albert. Alright, what I noticed dun sa first scene, siya. So parang sinasabi dito yung parang, alam niyo yung stages nung bata na way back before, yung parents natin, they have much more time to play with us. Which is, normal siya, dapat naman talaga. Pero yun nga, dahil tumatanda tayo and also for unforeseen circumstances, nihihirapan din naman talaga yung magulang to provide sa family. But that's our responsibility and accountability, okay? So yeah, that's what I noticed na parang way back before dating gawi. So yun nakasana na yun ng bata. Which is, I think me personally then, I just experienced that as well before na, yeah, you can play with your parents 24/7. However, yung medyo nabigla ka nang naging high school, elementary, grade 6, syempre, matanda ka na. And you also need to, example, kailangan nilang kumayod for you and also to provide sa family natin. Ayun, yun ang notice ko, the first part. First time kong nakita siyang ganun. Mula noon, Same. May ganyang scenario talaga. marami nang nagbago. Tay, dating gawi. Anak, huwag muna kayo na. Hello po. Kaya ko pa po yun. Dumalang ang pagsasama namin ni Tatay Albert. Ayun, so yun nga. So yun yung parang message ng first part na since our parents is oblige to provide to our family, so they need to focus sa surviving. So they need to work hard on it. So then also sacrifice ng ating father, which is very relatable naman na halos lahat sa atin about that. Okay. Next, tuloy. Hanggang nakasanayan ko na mag-isa. Habang si Tatay patuloy sa pagkayod. On Sora. Ay, 7-Eleven ba rin? Kahit di na siya kasing lakas ng dati. Hanggang sa dumating na yung araw na kailangan na naming maghiwalay. Ano, sa dating gawi? Ay, siya nga pala. I think what I noticed dun sa part na to, I think to be aware about the resiliency. No? So this is a culture ng mga Pilipino na na-notice ko na normal na siguro na let's say for example this scene na yung father which is normally resilient siya. I mean, resiliency kasi talaga to eh. Parang pinapakita rito na yes, father doing his best para sa family to provide and everything. But it is not enough. For example, no. So, walang mali dun sa video, guys. But the thing about it, if you watch thoroughly, this is talk about resiliency or normal culture ng mga Pilipino na mag-aanak sila and then they don't have capability para pag-aralin yung anak nila. In the end, yung anak may hirapan. For example, this one. Panoorin natin. Para sa pasukan mo, nak. Wait, Tay. Ito ba yung latest na cellphone? Lakiran na kayanan ko. Second hand lang naman yan eh. Salamat ka rin po.
Alam kong ginagawa ni tatay ang lahat ng makakaya niya. Ayun. Yun yung gusto kong i-message na yung si Kuya, ayan, si Kuya naka-red. He need to work para makapag-aral siya. Pero ginagawa ng tatay niya yung best niya. Which is resilient kasi siya. Na this is awareness. I think walang mali sa video nandun yung sitwasyon natin. Walang mali sa video, pero I think it's awareness to future parents na if you are not capable enough na makapag-aralin yung anak natin, please wag muna na tayo mag-anak. Kasi just imagine the situation na imagine mo yung anak mo, they need to work para lang makapag-aral. Which is, kailangan naman talaga siyang i-provide ng parents natin na kailangan din makapagtapos. So, even though that his father is doing his best, that's fine. Pero, wala. 'Di ba? So, I think it's awareness to everyone, itong part na to, na if we are not capable enough, sinabi ko na kanina we are not capable enough, please don't start na gumawa ng family. Kasi, in the end, ito yung sitwasyon na mangyayari sa anak nyo. Na he needs to work, mag-aaral sa umaga, magtatrabaho sa gabi, vice versa. 'Di ba? So, ayun. Sana awareness siya sa bawat iba. Pero itong sitwasyon na to, culture siya. So, kung kaya maiwasan, maiwasan. Kasi nandiyan na yun Ayoko nang sisihin si tatay dyan. Natin magagawa doon. That's fine. Nandun na yung part na yun. Si Kuya is doing his best. But moving forward, kung kaya namang iwasan natin, no? So, tuloy. Para sa amin. Yun din ang gagawin ko. Pero hindi pala yun madali. Ang hirap palang pagsabay ng buhay at paghahanap buhay. Ayun. Yun yung tinatawag ng work-life balance, guys. Na masarap sana magtrabaho kung trabaho lang. And then, right after, we have only 24 hours sa buhay every day. So, if you are committed to school work, then rest, sleep, mahirap siya. So, for him, so, ang hirap yung tingin mo naman si Kuya, pagod na pagod, diba? So, just imagine yung magiging anak nyo ganyan yung sitwasyon. So, yeah, be wise, no? Be wise before you start something. Okay. Uy, paano ba to? Ang kulit! Kanina pa kita tinuturuan Hello anak! Kumusta ka na? Ayun. Ayun, yun naman yung parang juice nung film na rin naman nito. It's just like yung love, yung alam mo yung family, yun yung buhay, yun yung masarap sa buhay natin, yung kasama sa buhay, which is, yun yung maganda rito. Yung parents mo, ikaw as anak, diba? Ang sarap nung sa feeling, yung mga ganyang posito. Ayun. Yun yung juice din naman ng having a family. Pasensya ka na ha. Hindi ko mabigay lahat ng kailangan mo. Sinubukan naman ni tatay. Sa abot ng makakaya ko, gusto ko maging masaya ka. Lagi mong sinasabi. Ayun. Yun na yun. Nasabi ko na kanina. Nandun niya. Yung father niya, he's trying his best. However, it was not enough. Kanta ba yan? But it was not enough para mapag-aral yung anak niya. Everything. Hirap yung sitwasyon. Pero walang mali doon kay tatay. Nandun yung sitwasyon. Let's just accept the fact. Ayan na natin. Maganda, maiwasan na lang sa susunod, no? So, awareness na rin sa bawat isa. I think video is for awareness. Depende mo kung paano siya papanoorin Kasi kung papanoorin mo siya as romanticization ng resiliency, na even though this person is just for example, na pinapakita yung pagmamahal ng isang father sa anak niya, yun yung video Pero if you watch it thoroughly, in-squish mo yung message niya, yun yung nakita ko. Now, if you think deeply, ano siya, yun resiliency, romanticization siya ng hardworking dun sa bata and also sa father na, he's doing his best. Hindi niya tuloy. Sabi noon na ako ang superhero mo. Pero ang totoo, ikaw anak, ang aming superhero. Ikaw ang dahilan kung bakit kami lumalaban.
kung bakit ako malakas. Basta mag-aral ka lang mabuti, anak. Kakayanin ni tatay ang lahat. Ako pa ba? Di ba superhero tayo? Tay, dating gawi? Sa paborito nating kapitbahay. Yun, I think that's the end. This very thing that maganda yung palabas, maganda yung message. Sobrang daming mapupulutang ari. Yung father, as a father, syempre. Kasi ako, for me, parang mafe-feel ko emotions dito eh. Kasi I've been there with my father as well. So, syempre, dumaan naman tayo lahat sa pagkabata. Then, syempre, andun yung love. Andun yung, yung family love. Family is love. So, yun. So, I don't think na marami pang kung mangyayari ulito, mahirap. Just imagine, ikaw yung nasa sitwasyon ni yung anak tsaka ng tatay. Ang hirap mag-sorry. 'Di ba? Ang hirap mag-sorry sa anak na gusto lang naman makapag-aral. Na parang, yung liberty kasi nila, hindi nila makuha. Na, just for example, si kuya, 'di ba? Parang nag-work siya sa factory. Nagko-call center pa siya. 'Di ba? So, just imagine the situation of these persons, 'di ba? So, just a be awareness to everyone. Huwag nating romanticize yung resiliency natin na dapat mahirapan, 'di ba? Basta mahal, basta buo ba? No, please. Mahirap yung sitwasyon na ganyan. Ang daming nahihirapang kabataan. Which is mas okay nga kasi mas nalilesen or parang mas napapadami natin yung mga educated people na hindi lang dumadami yung tao. I mean, basta yun na yun. I think, ayan, so everything is good na, right? So if you enjoy this video, I'm very grateful. So if you something to comment, please comment us. Pag-usapan natin yan. So once again, Renz Villano Films. So this is another video again. So hope you enjoy this video, and kung gusto po yung mga ganitong video, pag-usapan natin yan. So comment mo lang, guys. And so thank you so much for watching. Paalam. Moments.